Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Tahimik na Ina. Unang kwento, hindi makabasag pinggan. Ano ba yan? Nakabasa ka na naman ng pinggan? Makilang beses na yan ah. Ano ba? Maubusan na tayo ng pinggan niya sa susunod sinasabi ko sa'yo. Anong gusto mo? Sa daon na lang kakain yung mga customer natin ha? Sinisinghala ng binatang si Sito ang kanyang inang si Alimpika na nakatalikod sa kanya at nakaharap sa may lababo. Nanginginig naman ang maugat na 2 kamay na matanda. Sinusubukan ni Alimpika na paggalawin ang mga daliri nitong napaparalisa na. Ibinukas isinara na matanda ang kanyang kamay, pero halatang nahihirapan ang ginang dulot ng pagkamanhid sa mga ugat. Naiiyak na si Alimpika sa kondisyon nito nung siya'y ma-stroke. Napapangiwi na rin ito at malapit ang tablan ng sakit na Bell's palsy. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na! Sigaw ni Sito sa salitang 5. Napangat bigla magkabilang balikat ni Alimpika sa gulat nito sa kanya. 5 pinggan na nababasag mo ngayong araw na ito. Ayan ang daming mga bubog sa sahig, kalat-kalat, sabog-sabog. Abay, walisin mo naman kaagad yan. Naririndi na ako sa ingin ng pagbabasag mo ng mga plato Kanina pa. Alam mo naman na nagtatrabaho ka ng maayos. Dapat ikaw rin, ma. Porke ba nanay kita? Magtatrabaho ka lang ng pabara-bara, ha? Akala mo kung saan ko napupulot yung pera sa mga pinamimili ko dyan sa mga platong yan Tapos babasagin mo lang ng basta-basta? Simple-simpleng gawain hindi mo pa magawa-gawa na mag-ingatan yan. Malakas ang boses na nagpahabol pa si Sito sa kanyang ina. Hindi ka nga makabasag pinggan. Napakahinhin mo. Pero nakakabasag ka naman palagi ng mga pinggan. Ano ba yan? Dagdag pang pahabol ni Sito. Ay nako, mag-o-order na naman ako ng sandamakmak na babasaging pinggan sa Lazada nito mamaya. Nauubos na yung savings ko nito sa bangko pinaglalaanan pa naman sana ako para sa bago kong ipapatay yung malaking business kesa dito. Ay nako naman talaga. Dagdag pa niyang may himig ng pagrereklamo dulot ng konsumisyon sa ina. Kung plastic na pinggan na lang kaya ang ordering ko para di ka na makabasag. Kaso, walang amor sa iyo Kahit babasagin o kahit plastic, lahat sisirain mo. Yan na nga lang ang gagawin mong nakatoko sa iyo, hindi mo pa maayos. Binabayaran ka din naman ng tama. Tapos ganyan ka. Ay nako, aksayadong babae. Hindi lang kita naging nanay Nagpapalatak na ang binata at nag-iiling pa. Walang kwenta. Dapat hindi na lang ikaw naging nanay ko Masyado kang pabigat Mangyak-ngyak na lamang si Alimpika sa ibinabatong masasakit na kataga nito ng anak. Hindi man lang makabaling ang babae sa kanya. Nakaharap lang ang matanda sa lababo. Takot na takot ito sa binata na patuloy na nangangatog ang mga daliri at tuhod. O ano? Bakit hindi ka pa kumilos dyan? Bilisan mo na! Dami-dami pang hugasin Napansin niyang nanginginig ang buong katawan ni Alimpika. Mas lalo siyang nanggalaiti nang humarap ito sa kanyang marungis ang itsura dulot ng pagkahalo ng uhog at luha na nagkalat sa mukha. Huwag mo nga akong dramahan dyan, ano ba? Yusin mo sarili mo! Nakakaya sa mga customer natin sa labas Di ba? Ikaw naman ang may gusto nito. Ang magkanegosyo tayo ng kainan. Itong karinderya. Si kuya na nga tagapagluto Dapat, ikaw nga sanang nasa kusina kaso may nararamdaman ka naman. Ay nako, ang hirap kausap ng mga taong ayaw naman magsalita. Parang tanga ako dito na baliw na nagtatatalak sa tulad mong isang pipi Hindi na nakapagtimpi si Sito na diretsahing sabihin ang kondisyon ni Alimpika. Gamit ang apron na suot, pinunasan naman ng ina nito ang nanlilimahid nitong pagmumukha.
Mukha na itong losyang. Haggard na haggard. Mugto ang mga mata sa kakaiyak. Kumilos na si Alimpika upang kumuha ng daspan at tambo sa pinakalabas ng karinderya. Napayuko pa itong nakiraan sa anak. Nanlalalim lamang ang tingin na ibinibigay ni Sito sa matanda. Huwag kang babagal-bagal! Ang dami-dami mong panghugasing pinggan na babasagin, oh! Pwisit naman talaga! Labas sa ilong na huminga si Sito at lumabas na rin sa lababong pinaghuhugasan ng pinggan na para sa mga parokyano ng karinderya. Nagtungo ang binata sa kusina kung saan nagluluto naman ng iba't ibang putahe ang kanyang kuya Sopronio. Nalanghap niya ang iba't ibang klase ng amoy ng lutong ulam. O Kuya Sopronio, ikaw, kumusta ka naman dyan? Magiliw na bungad na tanong ni Sito sa nakatatandang kapatid. Ayos naman ako dito, boss. Malamig na sagot ng kanyang kuya. Natawa naman si Sito. Boss ka dyan. Bunso mo pa rin ako at kuya pa rin naman kita. Kahit mga tauhan ko kayo ni mama, hindi magbabagong pagtingin ko sa inyo bilang pamilya. Boss. Bahagyang sumulyap si Soprano sa kanya. Talaga ba? Kung ganunin mo si mama, parang hindi mo siya... Malakas na tumawa si Sito. Kuya, gusto ko lang na maayos ang maging trabaho nyo. Ikaw nga masarap kang magluto, kaya hindi kita tinatratong parang alila. Kaso si mama, sumusobra na Dumadami na yung kapalpakang ginagawa. Sako-sakong bubog ang nababasag niyang pinggan araw-araw Malulugi tayo niya, kuya. Yan nasabi ko sa iyo. Mahabang angal na saad ni Sito. Dismayadong umiling naman ng kuya habang naghahalo ng sabaw mula sa nilulutong bulalo na nasa isang malaking kaldero. Mas malaga pa ba yung mga nababasag na pinggan ni mama kaysa tratuhin mo siyang parang hindi isang ina o isang tao? Mapanlabang sagot naman ng kanyang kuya. Wala kang pakialam. Business is business, kuya. Ayusin niya yung trabaho niya at tatratuhin ko siyang tama. Naibagsak ni Sopronio ang takip ng malaking kaldero sa sahig. Pinukulan ng masamang titig ni Sito ang kanyang tauhan na nakatatanda nitong kapatid. Bawas yan sa sahod mo ha. Ramdam kong galit ka Maotoridad na saad ni Sito. Pinulot naman ni Sopronio ang takip ng malaking kaldero na may potholder na nasa sahig. Di pa rin natinag ang tinging ipinupukol nito sa kanya. Imudmud ko kaya sa pagmumukha mo itong mainit na takip ng kaldero. Tingnan ko lang kung makapagmayabang ka pa. Ano yun? Titingin ka pa. Trabaho na. Yusin mo yung timpla niyan ha. Maraming pupunta mamaya sa karinderya ko. Dami kong chat na natatanggap sa page Kapag may pangit silang feedback sa lasa ng niluluto mo, ay nako, sisisantein kita. Pagbabanta ni Sito. Tinuon naman ni Sopronio ang sarili sa nilulutong kaldereta na nasa isa namang malaking kawa. O sige, doon na muna ako sa labas. Babalikan kita ha. Pinigilan ni Sopronio ang nagpupuyos nitong damdamin. Kapit na kapit ito sa sandok na hawak. Tila gusto na nitong ihataw yon sa kanyang ulo. Naiinis na lumabas naman si Sito. Pero tila gusto na nitong ihataw yon sa ulo ng kapatid. Naiinis nang lumabas naman si Sito. Pero sa kanyang paglabas, saktong sumalubong sa kanya ang inang nagmamadali. Malakas na bumangga sa kanya ang maedad na babae. Kasunod ng malakas ding pagbagsak ni Alimpika sa sahig. Nagkalat muli ang mga bubog na nasa daspan na. Narinig ni Sito ang malakas na pag-ingit ng ina nang may bumaong bubog sa binti nito. Yan kasi. Di ka nag-iingat. Hindi ka man lang tumingin sa dinaraanan mo O ayan, nabubog ka patuloy. Sarili mong kagagawan. Buti nga sa'yo. Ano? Tumayo ka na dyan. Huwag mo kong bang-inartihan ha. Marami pa akong gagawin.
Sobrang dumadaing na si Alimpika pero tinatalakan pa rin ito ng maaanghang na salita si Sito. Ano ba bilisan mo? Tumayo ka na dyan. O ako ang magpupwersa sa iyong tumayo ka dyan. Maraming pinggan na kailangan dito sa karinderya eh. Dadag sana ang mga customer ko mamaya. Sayang ang pera, ano ba? Hindi kalaunan, inuluwan ng pinto sa kusina si Sopronio. Oh, anong nangyari? Ma! Susmi! Ano nangyari sa'yo? Hala! May bubog ka! At saka, dugo! Diyos ko, ma! Ano ba? Laking pagkagimbal ni Sopronio nang makita ng ganun ang kalagayan ng ina. Niyugyog ng binatang may dad na babaeng tila papanawa na ng ulirat anumang oras. Boss, bakit hindi mo malang tinulungan itayo si mama? Kita mo, oh, nabubog na sa binti. Baka kumapano ito. Tara, isugod na natin sa ospital. Ang layo-layo niya sa bituka, no? Ang mahalaga ngayong araw, may tumakbong pera sa mga palad ko. Sige, bukas, kapag kumita tayo ng malaki-laki ngayon at may tubo pa, ipapacheck up natin yan si mama. Ilang saglit na napaawang ang bibig ng kuya niyang si Sopronio bago ito galit na sumagot sa kanya. Pusang galang pera na yan. Mas mahalaga pa ba yung negosyo mo kaysa sa kaligtasan ng nanay natin? Well... Nagkibit balikat ang binata. It's a part of life eh. Walang kagatol-gatol pang sagot ni Sito. May dinukot siyang yose sa bulsa ng pantalon at balak pa sanang sindihan ito at isubo sa bibig, ngunit bumalasik naman ang mukha ni Sopronio sa galit sa bunsong kapatid. Ayoko! Isusugod ko si mama sa ospital. Hindi muna ako magluluto ngayon, bahala ka! Giit ni Sopronio. Ha? Paano yung niluluto mo sa kusina? Sayang lahat ng mga rikadong niluluto mo. Mga natimpla na, lalo na yung effort mo. Panghihinayang ng binata. Wala akong pakialam. Isusugod ko si mama sa ospital. Sa ayaw sa gusto mo. Bahala ka dyan sa negosyo mo! Kinarga ni Sopronio ang inang hindi maipinta ang mukha. Marami ng dugo ang umaagos sa puting tiles ng sahig na galing sa binti na nakabaong basag na pinggan kay Alimpika. Lumabas na sila mula sa kusina ng karinderya. Galit naman ang naghari sa ulo ni Sito at wala ring nagawa kundi sundan na lamang ang kuya at ang kanyang ina. Ay naku naman, babagsak ang negosyo ko nito eh. Dahil sa pipi kong nanay eh. Sumakay silang tatlo sa unang dumaang taksi. Nakahalukip-kip lang si Sito habang nagngangawa naman si Sopronio na hinahawakan ng mahigpit ang kamay ni Alimpika. Mama, huwag kang pipikit ha. Kailangan ka pa namin. Marami pa kaming tuto pa rin ng mga pangarap mo. Gusto ko ulit marinig ang boses mo na napakahinhin. Makakapagsalita ka rin, ma. Laban lang. Tumirik ang mga mata ni Sito sa narinig. Parang yan lang. Hindi yan mamamatay. Kahit makipagpustahan pa ako kay kamatayan, hindi mamamatay yan. Inutusan na ni Sopronio na parurutin na ng driver ang taxi patungo sa emergency. Hinalik-halika ng lalaki ang kamay ng ina na nakangiwi na. Habang walang pakialam na tumitingin si Sito sa window ng sasakyan. Ay nako, nga pala. Paano yung niluluto dun? Binalingan ng tanong ni Sito si Sopronio. Oy, kuya, pinatay mo ba yung kalandon? Baka iniwan mo ha? Kalat na sa mukha ni Sopronio ang mga takas na luha. Oo, hindi ko nga pinatay. Para masunog na yung karinderya mo. Matupok na ng apoy ang negosyo mo. Gulat na gulat si Sito sa sinabi ng kanyang kuya. Ano? Bakit mo yung ginawa? Para maggantihan ako sa pagmamulupit ko sa inyo ni mama, ha? Dedma, hindi siya pinansin ng kuya Sopronio niya. Sa halip ay ipinatabi niya sa driver ang minamaneho netong taxi upang makababa. Tapos ay lumarga na ang sasakyan pagkababa niya. Malayo na ang naging distansya niya sa kanyang karinderya.
Hindi niya tuloy malaman kung maabutan pa niya ng buo ang pinaghirapang negosyo. Kinakabahang tumalili si Sito. Hayop, yung karinderya ko, yung negosyo ko. Parang lumilipad na si Sito sa bilis ng kanyang mga paa. Takbo lang ng takbo ang binata sa abot ng kanyang makakaya. Animoy hingal kabayo siya kasabay ng pagtalon-talon ng kanyang puso na nakasilid sa loob ng kanyang dibdib. Pagkarating sa karinderya, katakataka na hindi man lang nagliliyab ang lugar na iyon. Wala rin siyang itim na usok na nakikita sa paligid na galing sa kanyang karinderya. Hindi rin nangangamoy sunog. Tumalim ang mga mata ni Sito. Ako pa talagang niloko nun Napagtanto ni Sito na nilinlang lamang pala siya ng kanyang kuya Sopronio upang pagurin at pag-alalahanin. Pagpasok ng karinderya, nagtungo agad siya ng kusina. Nakapatay ang kalan pati ang tangki nito. Eche, pinagod lang ako ng todo. Sige, hindi na kayo makakabalik ditong mag-ina kayo. Kala nyo Galit na turan niya sa sarili. Tinawag na lamang ni Sito ang mga tauhan niya sa ibang business upang tulungan siyang mag-asikaso doon sa karinderya. Hindi nila ito trabaho. Dapat sila kuya at mamang nandito Paano ba ako magkakaroon ng bagong taon sa karinderyang to? Yung matandang pipi naman na yun ang may gusto nito Isinirado muna ni Sito pansamantala ang karinderya. Nanghihinayang man siya sa mga nakabuyangyang na naluto na mga putahe ng nakatatandang kapatid, ngunit wala na siyang magagawa kundi hayaan doon. Pupunta niya sa ospital ang ina para makibalita kung ano na ang nangyari. Pagkarating sa malaking pagamutan, nadatnan niyang palabas na sina Sopronio at Aling Pika. Nakakbay ang matanda sa nakatatandang kapatid. Tinutulungan ng kanyang kuya na akaya nito palabas. Doon naman ng galaiti si Sito. O di ba kuya? Anong sabi ko sa inyo? Malayo sa bituka ni mama yan. Ayaw niyong maniwala O yan buhay Iyak-iyak ka pa dyan. Nahinto sa paglalakad ng mag-ina nang magsalita si Sito. Pupunta-punta pa naman ako dito. Kala ko pa naman may nangyari ng hindi maganda dyan. Di ko tuloy malaman kung pinupunta na ng malaking peste mga daga yung mga lutong ulam na niluto mo dun Hoy, huwag ka mag-alala. Babalikan ko yon para hindi masayang. Huwag mo na lang pakilusin si mama. Ako na lang din ang mag-uugas sa mga plato. Hindi na! Pailing-iling na sambit ni Sito. Ano? Hindi ba umalis na kayo sa karinderya? Kung pagmalakihan mo ako kanina ano yun? Parang wala lang? Kailangan namin ni mama ng trabahong yon. May himig na pakiusap ni Sopronio. Kung kailangan nyo pala, di sana hindi nyo basta-basta iiwan yung trabaho nyo. Nasa oras kayo ng trabaho nyong dalawa Tapos hindi nyo magawa-gawa ng maganda. 2 linggo na kayo doon. Dapat alam nyo na kung paano kayo gumalaw. Alam nyo na yung ugali ko, di ba? Humalukip-kip na si Sito. Hey, nako, nakakadismaya kayong dalawa. Akala ko naman okay kayo Hay, bahala kayo. Tumalikod na si Sito, pero bago pa man siya makalayo, tinawag na siya ng nagmamakaawang kuya niya na nangangalay ng tinutulungang isandig ang kamay sa kanyang likuran. Sito, bunso, nagmamakaawa ako. Tanggapin mo na ulit kami. Para lang sa nanay natin, Para lang sa pagpapagamot niya. Miss na miss ko na kasi yung boses niya Para makapagsalita na siya. Nagsisimula na ang panakanakang pagikbi ni Sopronio. Papayak na ito sa awa sa inang may sakit ng pagkaparalisa. Sabi ng doktor, may Bell's palsy si mama. May stroke. Aware ka naman sa kalagayan ni mama, hindi ba? Sana naman, maintindihan mo sitwasyon niya, May himig ng pakiusap na saad ni Sopronio. Yung boses niya na may paglalambing, hinahanap-hanap ko yon.
Miss na miss ko na siyang muling makapagsalita. Ikaw ba? Hindi mo ba hinahanap-hanap yung boses niya? Muling umarap si Sito sa ina at kuya niya sa madilim na anyo. Ako ba? Hinahanap-hanap niyo noon? Matigas na pagkakatanong ni Sito sa kuya niyang si Sopronio. Nagulantang ang lalaki sa isinuwalat na nararamdaman ng bunsong kapatid. Sito, tapos na yon. Huwag mo nang balikan ng nakaraan. Hindi, kuya! Iniwan niyo akong dalawa ni Mama! Iniwan niyo ako! Nagsimula na ring humikbi si Sito. Hindi ko makakalimutan na iniwan niyo akong dalawa ni Mama nung bata pa ako sa bayan punan. Alam niyo ba ang hirap na dinanas ko sa mga mother nandun? Alam niyo ba? Napailing si Sopronio na pinali sa mga nahulog na luha. Hindi. Huwag mo nang balikan yon. Hindi, kuya. Babalikan ko yon hanggat gusto ko. Tinrato ko ng mga madre doon na parang isang hayop. Alam niyo ba yon? Sito, hindi di ba? Dahil wala kayong alam. Sarili niyo lang dalawa ni Mama ang iniisip ninyo. Pauwiin mo yung sinabi mo. Nagtagis ang mga panga ni Sopronio. Mapanlaban namang hindi tumigil sa kakapahayag ng damdamin ng binata. Hindi ko babawiin dahil totoo naman eh. Totoong pinabayaan niyo ako. Alam niyo ba na tumakas ako sa bayampunan kung saan niyo ako iniwan? Namuhay ako mag-isa sa kalye. Nagpaka-independent ako. Kahit sino mga taong dumadaan sa kalsada, inihingan ko ng barya para mapatid lang yung gutom at uhaw na nararamdaman ko. Hindi niyo ba ako iniisip ng mga panahon na yon? Kung anong nangyayari sa akin sa kalye? Tila nagkaroon ng malaking bato sa lalamunan si Sopronio na hindi makasagot kay Sito. Akala ko nga, mamamatay na ako sa gutom eh. Walang mga araw na umiiyak ako sa tindi ng gutom. Pero, hindi ko alam bakit pa ako nabuhay ng mga panahon na yon. May isang mabait na tao ang kumupkup sa akin para makakain at makainom ako at ipagpatuloy ang buhay nang wala ang mga tulong ninyong dalawa. May himig na paninisi ang binata sa mag-ina. Nilalagok na lamang ni Sopronio ang sariling laway habang nakikinig sa kwento ni Sito. Ganun pa man, may kumupkup sa akin. Ako ang gumawa ng paraan para mapag-aral ko ang sarili ko. Ayoko makita ang sarili ko na isang uhugin at iyaking bata pa rin sa kalye paglaki ko. Tumayo ko sa sarili kong mga paa na gustong makita na isa akong matatag na businessman na titingalain ng lahat. Umasenso ko na ako lang mag-isa. Parang batis na balon na nag-uumapaw sa mga mata ni Sito ang luha. Pinalis niya yon bago pa magtangkang may tumakas. Ayaw niyang makita siya ng mag-ina na mahina. Pero nung unti-unti na ako sa pag-angat, bigla naman kayong dumating sa buhay ko. Ikaw ma, nagdemand ka kagad sa akin noon ng karinderya na hindi mo man lang nalalaman ang totoo kong nararamdaman nung pinamigay niyo ako sa iba. Pero pinagbigyan pa rin kita sa gusto mo. Pero siyempre, gusto kong maranasan mo ang dinanas ko noong maliit pa ako. At kapag minamalas ka nga naman, Mama, may sakit ka pala. Bonus na lang pala yun sa pagpapahirap ko sa'yo. Malakas na napaingit si Aling Pika. Tila ba may gusto itong sabihin subalit hanggang huni o tunog na lamang ang magagawa nito dahil hindi ito nakakapagsalita. Ma, anong gusto mong sabihin? May sasabihin ka? Patuloy lamang sa kakaingit si Aling Pika habang nakakunot noo ang binata. May sinasabi ito kay Sito habang patuloy na umaagos ang mga takas na luha. Sige na, babalik na ako sa karinderya.
Nasa sa inyo na kung babalik din kayo. Hihintayin ko kayo doon. Gulat naman ang bumakas kay Sopronio sa narinig nito kay Sito. Talaga? Tinatanggap mo na ulit kami ni Mama? Oo. Pero asahan nyo, na boss nyo ako sa karinderya. Hindi ko kayo itatrato na parang magkakilala lang tayo. Trabaho lang. Walang personalan. Nauna nang sumakay si Sito sa may dumaraang tricycle pabalik ng karinderya ng kanyang pagmamay-ari. Pareho namang nangalay sa pagtayo ang mag-inang si Sopronio at Alimpika. Umupo muna sila sa malapit na bench ng hospital center na yon. Ma, ayos ka lang ba? Hinaplos-saplos ni Sopronio ang likuran ni Alimpika. Inaalo ito nang marinig ang manaka-naka nitong pagikbi. Huwag ka nang umiyak, Ma. Magbabago rin yan si Bunso. Makakasama pa sa kalusugan mo yan kapag masyado mong dinibdib ang mga nangyari. Nag-aalalang saad ni Sopronio sa ginang. Ano, Ma? Nahihirapan ka pa rin po ba? Kargahin na lang po kaya kita. Wala naman po tayo matitirhan pa kapag umalis tayo dun sa may karinderya. Hindi ko naman alam paano ako makakadiskarte na makahanap ng titirhan natin paupahan. Kaya wala tayong ibang pagpipilian kundi sa karinderya na lang na ipinatayo ni Sito tayo titira. May nahong paliwanag pa ng binata sa inang tahimik na iniisip pa rin ng bunsong kapatid nito na si Sito. Ma, huwag mo nang isipin si Bunso. Mahal ka nun ni Sito. Kaya nga nagpagawa siya ng karinderya, di ba? Para sa iyo. Kasi matagal mo nang pinapangarap yun nung mga bata pa lang kami. Sa'yo pa nga nakapangalan, di ba? Mataman na bumaling si Alimpika kay Sopronio. Napangiti naman ang binata nang makuha nito ang atensyon ng ina. Di ba? Alimpika Chu Eatery. Yun ang nakalagay, di ba? Kumurba na rin ang mga labi ni Alimpika at labas ngipin na kumapit sa braso ng anak. Habang nakikinig sa mga pahayag nito. Di ba, saktong-sakto. Nalinya pa sa Pokemon ang pangalan mo. Ang daya. Kami ni Sito, napaka-weird ng pangalan namin sa apelyido namin kay Papa naming Inchik eh. Sopronio Chu, Sito Chu. Hindi tugma eh. Nagkaroon naman ng hunin ang pagtawa ni Alimpika sa sinabing yun ni Soprano. Buti naman, Ma. Sa wakas, ngumiti ka na rin. Ang tagal kong hindi nakita sa iyo yan, Ma. Huli ko yatang nasilayan yung ngiti mong yan eh, noong silver anniversary niyo pa ni Papa. Kaso, ginawa kaagad siya ni Lord eh. Pumalatak si Sopronio. Napalitan agad ang ekspresyon ng binata. Malungkot na ulit ito. Na-depress kasi si Papa nung ipamigay natin si Sito sa orphanage, di ba? Inuna lang naman kasi natin si Papa nun eh. Yung naging kalusugan niya. Ang pagpapa-ospital niya. Para mailigtas siya. Pero, yun nga. Wala na rin si Papa. Bumusangot na rin si Alimpika nang makitang umiiyak ang panganay nitong si Sopronio. Si Alimpika naman ang umalo sa anak. Babalikan naman sana natin si Sito noong wala na si Papa eh. Babawiin natin sana siya sa orphanage. Pero, hindi na natin siya naabutan. Yung pala, tumakas na pala siya. Iminwestra ni Alimpika ang mga daliri. Sinubukan nitong mag-sign language kahit hirap sa pagpapagalaw ng mga daliri dulot ng sakit nito. Tumango naman si Sopronio. Oo, Ma. Alam ko naman na ang sasabihin mo eh, na walang may gusto sa mga nangyari. Pero, hindi ko rin naman maalis sa sarili ko, Ma. Paano kung hindi na lang natin ipinamigay si Sito noon? Na isinangla siya muna, di ba? Para maipagamot si Papa. Siguro hindi niya tayo kakasuklaman na dalawa eh. Muling nagpahayag si Alimpika
gamit ang daliri ng nararamdaman sa anak. Sinabi nito sa pamamagitan ng pagkumpas ng kamay na okay lang yon. Pagkatapos ay hinaplos ang likuran ng binata. Siguro nga, kinarma tayong dalawa, ma. Pagkatapos mamatay ni Papa, naging parang patapon na yung buhay natin eh. Mas masaol pa tayo sa daga. Kung saan-saan tayo nakarating para tayo may matirhan. Ay, nako ma. Pinaparusaan yata tayo ng Diyos. Kaagad na umiling-iling si Alimpika at tinapik ang balikat ni Sopronyo. Itinuro rin ng ginang ang itaas at itinapat ang hintuturo sa labi nito. Nakuha naman agad ng binata kung anong ibig sabihin ng kanyang ina. Hindi ko naman kinukwestiyon ng Panginoon, ma. Diba sabi mo nga nung bata ko, nung mamatay si Papa, everything's happened for a reason. Siguro nga, may dahilan ng lahat ng ito. Pero ang dahilan na yun, hanggang kailan pa kaya masasagot? Ay, grabe na kasing pinagdaraanan natin eh. Pabitaw na kasi ako, ma. Malapit na akong sumuko sa kakahintay sa buwisit at dahilan na yan. Buong higpit na niyakap ni Alimpika ang naglalabas ng sama ng loob na si Sopronyo. Pagkala sa pagkakayakap, may dinukot ang ginang sa bulsa ng bestida nito. Isang puting rosaryo. Ibinigay yun ng matanda sa anak na patuloy na naghihinakit sa may itaas. Pinunasan naman ni Sopronyo mga luhang umaagos sa kanyang pisngi gamit ang panyong kulay maroon ng poong Nazareno. Ibinalik din ng lalaki ang yakap sa ina at magiliw na nagpasalamat dito. Salamat, ma. Hindi ko naman talaga nakakalimutan ng Panginoon eh. Patuloy pa rin naman akong magdarasal kahit sobrang hirap ng dinaranas natin ngayon. Kasabay ng nakakaantig na tagpong yon, tumayo na si Sopronyo at niyaya ang ina. Halika na nga, ma. Tumayo ka na dyan. Ay, hindi. Kakargay na lang pala kita. Napamulagat naman si Alimpika, saka malakas na umiling. Ayaw kasi ng ginang na mahirapan ng anak dahil sa kalagayan nito. Sus, ang gaan-gaan mo nga eh. Ayos lang yan, ma. Para mabilis tayo makapunta sa karinderya ni Bunso. Wala na lamang nagawa si Alimpika kundi ipaubaya sa anak ang pagkarga ni Sopronyo sa nangihinat napaparalisadong katawan ng ginang. Pagkarating na mag-ina sa karinderya, sinalubong sila ni Sito na halata sa itsura nito ang pagkainis. Mainit na naman ang ulo ng binata. Kumukulo ang dugo sa tuwing may nagagawang hindi maganda ang mag-ina. Oh, bakit ngayon lang kayong dalawa? Eto, nakikita niyo yung mga kumikilos na yan? Sa ibang business na hawak ko nagtatrabaho mga yan. At dahil wala pa kayong dalawa, sila ang pinagtrabaho ko dito sa karinderya. Kitam? Iba pa naghahain sa mga naging customer natin na dapat kayo ang mismong gumagawa. Bunso, nahihirapan kasi si Mama. Kaya natagalan, Boss! Boss nga pala. Lagi mong nakakalimutan eh. Kapag nandito kayo sa karinderya ha, Boss ang itawag niyo sa akin. Maliwanag? Nanggigigil na saad ni Sito sa kanyang kuya. Opo, Boss. Yumuko na lamang si Sopronyo at nahihiyang sumulyap paangat ang ulo. At wala akong pakialam kung nahihirapan siya. Motoridad na dagdag pa ni Sito. O sige na, pasok na. Trabaho! Malakas ang boses na saad niya kina Alimpika at Sopronyo. Ininit ko lang yung mga putahing niluto mo kaninang umaga. Lumamig na eh. Sayang kung di pa ihahain. Sige, salamat. Ibig ko sabihin, boss. Mahinang saad ni Sopronyo sa huling bitaw nito ng kataga sa amo nitong nakababatang kapatid. At kayo, balik na kayo sa mga trabaho niyo sa milk teahan. Maraming salamat sa inyong serbisyo ha. Huwag kayo mag-alala, may bonus kayo matatanggap sa akin sa kinsenas.
Nagbunyi naman ang mga tao ni Sito na nagtatrabaho sa milk tea shop malapit sa karinderyang yon. Sabay-sabay na rin na sumibat ang tatlong kababaihang yon. Masamang pinukula naman ni Sito ng atensyon ng inang mangyak-ngyak na nakatulala pa rin sa kanya. Ma, umilos na. Ang daming tambak na hugasin dun sa lababo, oh. Boss, wag mo naman munang pakilusin ka agad si Mama. Kagagaling lang niya sa ospital, oh. Sige na, ako na muna maghuhugas. Mapaklang natawa si Sito. Di ka ba nag-iisip? Baka mapasama pa kapag ikaw maghuhugas. Madadarang ka sa apoy. Eh di mas lalong hindi ka makakapagluto niyan kapag hindi mo na maigalaw ang mga kamay mo. Di ba? Ayos lang. Si Mama kasi delikadong lagay niya ngayon. Hindi siya pwedeng Ano ba? Di ba sinabi ko na kanina? Business is business. Job is job. Mga trabahador ko kayo. Ako ang amo nyo. At hindi ako tumatanggap ng kahit na anong concern o excuses mula sa inyo mga hawak ko. Sige na, kilos na! Matagal na napamulagat ang mga mata ni Sito. Sindak na sindak ang nararamdaman ni Alimpika habang nakatitig sa binata. Kasalukuyang nangangatog ang buo nitong katawan at tumatagaktak ang malamig na pawis habang di alam kung anong susunod na gagawin. Ikaw ma, kilos na! Naghihintay ang mga pinggan nyo, oh. Naghihintay ang mga customer na kakain. Bilis na! Malagim na utos ni Sito. Tutulungan ko si Mama. Huwag mo naman siyang sigawan. Walang pakialam na hindi kumibo si Sito sa nakatatandang kapatid. Para sa binata, negosyo na lamang niya ang kanyang iniisip at hindi ang kapakanan na magulang. Wala na siyang pakialam kung anong mangyayari. Ang sariling pananaw niya ang dapat isaalang-alang. Ay nako, kay bagal-bagal! Inis na saad pa niya. Pagkapasok ng mag-inang Sopronyo at Alimpika sa loob ng karinderya, minasdan ni Sito ang paligid sa labas ng karinderya. Napakaraming tao na naghihintay. Mas lalo tuloy na na-pressure ang binata. Nag-alala din siya na baka may umalis na customer oras na may mainip. Sinubukang i-entertain ni Sito ang mga parokyanong nakaupo lamang habang nag-uusap sa labas ng karinderya. Binigyan niya na muna ng menu at hiningi kung ano ang mga order. Naglabas siya ng notes at saka isinulat ang mga kailangan ng mga ito. Tatalikod na sana si Sito upang abisuan si Sopronyo ng mga hinihinging order ng mga parokyano nang may nagpahabol. Pwedeng pa-order pa? Lumingon si Sito. Nanlaki ang mga mata ng binata ng mamukaan kung sino ang umu-order na yon. Oh, Tatay Budoy, ikaw po pala. Sinalubong ni Sito ng magiliw na pagyakap si Mang Budoy, ang ama-amahan nito o pangalawang naging magulang. Ang taong kumukup sa kanya noong mga panahon na isa lamang siyang batang hamog matapos tumakas sa mga mapagmalupit na madre sa bahay ampunan. Kumusta? Kumusta na itong karinderya mo, anak? Heto, ayos naman. Ba, going strong ha? 2 buwan na ang Alimpikachu Eatery. Natutuwang napapatango si Mang Budoy habang minamasdan ng paligid ang karinderya. Opo naman. Ako ba naman ang nagpapatakbo, di ba? Hindi siyempre, mas lalong lalakas to. Pangaalas ka ni Sito sa tatay-tatayan nito. Imbis na mainis si Mang Budoy sa pangaasar ng binata, sinakyan na lamang niya yun. Manang-mana ka talaga sa akin Napakayabang. Siyempre, sa inyo po ako lumaki. At pumabor ka talaga. Parang sinasabi mo na rin na ako nagturo sa iyo na maging mayabang. Hindi naman po. Sakto lang, tay. Nasan nga pala yung 2 mong tauhan na kasama mo dito sa karinderya? Ha? Napamaang naman ng binata. Yung mag-ina. Yung Kuya Sopronyo at Nanay Pika mo
ang 2 tauhan mo. Napangangan na lamang si Sito. Nagmaang-maangang pa siya para kunwari hindi nito alam ang tinutukoy ng kanyang amahin. Opo tay, nandun po sila. Nasa loob po ng karinderya. Tinanggap mo na pala sila. Sarkastikong saad ni Mang Budoy. Hindi ho. Mabilis niyang sagot. Pero pinagbigyan mo ang mga gusto nila, lalo na ang nanay mo. Sa kanya pa nga nakapangalan ng karinderyang ito, di ba? Alimpika Chu Eatery, o di ba? Bumuntong hininga muna si Sito bago sumagot. Naalala ko po kasi na gusto niya magkaroon ng karinderya nung bata ako. Kaya isa yun sa pinatayo kong negosyo. Labas sa ilong na napangiti si Mang Budoy. Humingisip pa ito at nag-iiling. Napakabait mo talagang anak, Sito? Kahit may nagawang masama sa iyo yung nanay at kapatid mo, tinupad mo pa rin yung pangarap nila. Opo, mama ko yun at kuya ko pa rin siya. Pero hindi ba dapat gantihan mo sila? Nagtatakang napatingin ang binata kay Mang Budoy. Ano po? Gantihan mo sila. Opo. Napupot pa rin ako sa kanilang dalawa. Ayan. Tama yan. Huwag mo silang papatawarin hanggat hindi sila lumuluhod sa iyo. At hindi sila luluha ng dugo. Mas nadoble ang pagtataka niya nang sabihin niyo ng tatay-tatayan niya. Pero, Tay Budoy, napakasama ako ng mga anak kapag ganun. Masama na kung masama. Di ba nga naging masama din naman sila sa iyo nung pinabayaan kanila? Iniwanan kanila sa bahay ampunan. Nagpalaboy-laboy ka nga sa lansangan noon Pagkatapos mong tumakas doon, tapos ako ang nakakita sa iyo. Ako ang kumupkup sa iyo. Ako ang naging ina at ama mo, hindi ba? Paghihingi nito ng sang-ayon sa binata. Di pa rin umubra kay Sito mga sinabi ni Mang Budoy, kaya hinimigan niya pa rin ang pagkontra dito. Opo, Tatay Budoy, alam ko naman po yun. Pero kaya magpasalamat ka sa akin. Kung hindi dahil sa akin hindi kita mapapalaki ng ganyan. May himig naman ng panunumbat ang matanda. Salamat po, Tatay Budoy. Pero sa part ko naman, binigyan mo nga ako ng tirahan pero kumayod naman ako ng husto. Na ako lang mag-isa. Galing sa sarili kong pawis sa pagtatrabaho ko para makapag-aral lang ako. Habang inihahayag yun ni Sito, bumalik sa kanyang alaala ng mga panahong nagsariling sikap siya para lang maabot ang tugatog ng tagumpay sa pag-aaral. Kahit na. Binigyan kita ng matitiran, dapat tanawin mo yun ng malaking utang na loob sa akin. May panggigigil na saad ni Mang Budoy sa kanya. Bagyang naglaylo ang pagkontra ni Sito sa kanyang naging ama-amahin. Dahil mas tama nga ito. Opo, Tatay Budoy. Hindi ko naman po kayo nakakalimutan Mahinang boses na tura ng binata. O siya, akin ang menu mo. Ano bang meron dyan? Ito po, Tatay Budoy. Inabot ni Sito ang menu card kay Mang Budoy. Kung gusto mo po, silip na lang po kayo dun sa may istante. Ituro niyo lang po kung anong matitipuan niyo pong ulam. Hindi na. Babasahin ko na lang itong menu card. Isinuot muna ni Mang Budoy sa mga mata niya ang antipara upang malinaw nitong mabasa kung anong available ang pwedeng orderin sa kanilang karinderya. Marami-rami rin palang mga nasa listahan na pwede kong orderin dito O sige. Bigyan mo ako nitong kaldereta, menudo at bopis. Samahan mo na rin ng malamig na nagyayellow soft drinks At saka malamig na bottled na mineral water. Dikta nito sa magiging order na matanda. Saka ibinalik sa kanya ang menu card. Sige po, Tatay Budoy. Sino ba ang serbidora mo dito? Ako po.
Tugon ni Sito na ipinagtaka naman ni Mambudoy. Ha? Ikaw? Ikaw ang amo ha? Ang boss? Ang nagpapasweldo? Bakit ikaw pa ang magiging waiter? Tay Budoy, wala na po akong magiging katuwang eh. May kanya-kanya na po kasing nakatoka po sa amin. Si Kuya Sopronio, siya po yung tagaluto. Si Mama po yung nakatoka sa lababo sa mga hugasin. Tapos, ito na lang ang magagawa ko, ang maging waiter po para sa mga kakain. Ako na rin po ang tagabalot kapag may magte-take out. Hindi pwede yan. Yung nanay pika mo, siya ang paggalawin mo dyan. Matigas na suwestyo na matanda. Si Mama po, Tatay Budoy? Kasi hindi po pwede. Bakit naman? May sakit po siya na stroke. Ano naman? Di ba nga nagtatrabaho siya para bayaran mo? Opo. Yun naman pala eh. Di siya ang pakilusi mo dyan. Alam mo, boss ka. Ikaw ang masusunod sa lahat ng sakop sa karinderya mo. Sa kanya mo ibigay yan. Ikaw ang bata sa karinderya mo. Madiin na ang bawat bigkas ng kataga ni Mambudoy. Nasa na ba yung nanay pika mo? Nasa lababo po. Naghuhugas ng Hindi na ituloy ni Sito ang susunod nitong sasabihin nang biglang umalingaw-ngaw sa may lababo ang isang malakas na pagkabasag. Biglang napatayo si Mambudoy dulot ng gulat. Napamura siya at sinalat ang ulo dulot ng konsumisyon. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Ano ba yon? Wala po. Muli ulit umalingaw-ngaw ang pagkabasag ng pinggan sa may lababo. Wala nang takas sa pandinig ni Mambudoy ang mga nangyayaring hindi kaaya-ayang nagagawa ng kanilang inang PWD at may sakit. May naririnig akong sunod-sunod na pagkabasag Opo, Tatay Budoy. Ako nang bahalang harapin si Mama. Diyan ka lang po Naiistorbo kami mga customer eh. Papyaw pang reklamo na matanda at bumalik sa pagkakaupo. Tila nagliliyab sa galit si Sito nang puntahan ng ina sa lababo. Mahinang boses niya itong sinuway ngunit may diin, dala ng sunod-sunod na kapalpakan nito sa ginagawang paghuhugas ng plato. Ma, ano na naman ang ginawa mo? Pinagdilatan niya ng mga mata ang matanda. Puro mga bubog na naman ang nakakalat sa sahig. Tiningnan niya kung nabubugan na naman ang kanyang ina. Maigi niyang sinipat ang talampakan o binti nito. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi naman ito nadali ng basag na pinggan. Ayusin mo. Nakakaya kay Tatay Budoy Mahina pero galit ang tinig na duro niya kay Alimpika. Halatang takot ang dalawang mga mata nito sa kanya na tumango bago pinulot isa-isa ang mga nabasag na plato. Si Tatay Budoy, siya ang tinutukoy kong taong kumupkup sa akin. Sabi pa niya habang pinapanood ang ginang kung anong susunod nitong gagawin. Kaya huwag kang magbasag ng pinggan, please. Nakakaya sa kanya. Sabay-saway muli ng kanyang ina na nangingiwi na. Unti-unti na itong nagkakaroon ng pinsala sa facial nerve dulot ng pagkakaroon ng Bell's palsy. Isa pang may mabasag ka, sinasabi ko sa inyo, Ma. Makakatikim ka na talaga sa akin. Oo, gumamit ka ng pot holder. Huwag mong pulutin yan ng wala kang proteksyon sa katawan mo. Masusugat ka na naman yan eh. Parang bata ani ni Sito at iniwan si Alimpika sa ganoong kalagayan. Humingi naman kaagad ng dispensa ang binata sa naiwang ama-amahin sa may table kung saan ito nakaupo. Sorry Tatay Budoy Pinagsabihan ko na po si Mama. Mainam naman. Sige na. Akin na ang order ko. Okay po Tatay Budoy. Saglit lang po. Bale, minudo, kaldereta, bopis at soft drinks. Tama po ba? Tumango si Mambudoy. Malamig na nagyayelong soft drinks and water please.
Huminga ng malalim si Sito at peking nginitian si Mang Budoy. Opo, sige po tay. Ano pong soft drinks po pala? Sinabi ng kanyang tatay Budoy ang brand ng soft drinks nito at saka isinulat sa maliit na notebook ng binata upang matandaan. Okay, bale 170 po lahat tay. Sabi niya sa amahin habang busy na itinatama ang computation sa lahat ng in-order ni Mang Budoy. Ano? Kailangan ko pang magbayad? Nagkaroon ng tandang pananong sa mukha ni Mang Budoy. Nagduda naman ang binata. Bakit po tay? Libre mo na! Ano po? Gulat na tanong ni Sito sabay baba ng maliit na notebook kung saan siya naglilista ng mga in-order. Bingi ka ba anak? Sabi ko, libre mo na. VIP ako dito eh. Maangas na sabi sa kanya na matanda. Ngunit hindi nagpatalo si Sito at sinagot ang amahin. Pero ikaw na po nagsabi sa akin business is business, di ba? Walang pamilya, di ba po? Ibahin mo ako. Bakit? Sino ba ang kumupkup sa iyo nung walang-wala ka? Ikaw po. Ay sino ba nagpakain sa iyo noon? Binihisan ng bagong damit. Binigyan ng matitirhan. Sino? Ikaw rin po. Bumaba ng bumaba ang tinig na unti-unting nagagapi ang bawat linya sa mga panunumbat ni Mang Budoy. Yun naman pala eh. Wala nang nagawa si Sito kundi ang tahimik at pakinggan ang susunod na litanya ng matanda. Huwag mo na akong kontrahin pa kung bakit ako nagpapalibre. Tandaan mo ang kasabihan, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa kinaroroonan. Kung hindi dahil sa akin, wala ka ngayon dito. Hindi ka umahawak ng napakaraming business ngayon, hindi ba? Oo na po, Tatay Budoy. Sige po. Good! Yan ang gusto ko sa iyo eh. O sige, mainit-init na 2 cup of rice ha. Baka tatanga-tanga ka na naman. Kapag may ulam, may kaning pang kasama. 2 cup of rice ha? Yung mainit. Hingi pa nitong habol sa kanya. Libre na nga, dami pang demand. Okay? Naintindihan mo ba? Opo, Tatay Budoy. Wala na po bang ibang kailangan? Yan lang po. Nang uuyam na tanong ni Sito sa amahin. Oo. At saka pasabi sa chef mong kuya, sarapan ng timpla, ha? Demand pa ulit na ikinalawak ng kanyang sarkasmong pagkakangiti. Hindi ko na po siya kailangang pagsabihan, Tatay Budoy. Masarap po talagang magluto ang kuya kong yan eh. Templadong templado. Parang si Mama. Sagot pa ni Sito. Tapos ay tinalikuran ang amahin na demanding. Dumiretso siya sa lababo kung saan kasalukuyang pa rin nagsasabon gamit ang dishwashing liquid sa mga pinggan. Mabagal ang pagpiga at pagkuskus nito sa bawat plato nang sa gayon, malinis at makintab ang mga gagamiting mga plato. Ma, may natapos ka na bang hugasin na pinggan? Ako, ubos na yata ang paggagamitan ah. Itinuro ng matanda ang mangilang-ilang natapos na pinggan. Akin na, mga mangkok, paabot sa akin. Ako na magpupunas, siguradong basang-basa pa yan. Nanginginig pero nakaraos na naiabot ni Alimpika ang pinggan, plato at mga kubyerto sa binata. Yan ang gusto ko. Slowly but surely. Napangiti naman doon ng bahagya si Alimpika sa papuring natanggap nito sa anak. Mabilis na tumungo sa kabila sa may kusina kung saan nagluluto ang kuya. Inabot niya ang pinggan at 3 mga mangkok na paglalagyan. Kuya, kaldereta, minudo at bopis. Pabilisan ha, kay Tatay Budoy yan. Ay, siya ba yung ang taong kumupkup sa akin? Ay, ganun ba? Huwag ka nang maraming tanong dyan. Bilisan mo. Yan ang plato oh. Sandukan mo ng 2 cup ng mainit na sinaing ha. Ayaw nun ng malamig na kanin. At malata. Siguraduhin mong ayos ang pagkakasaing mo ha. Ayos naman bunso. Boss.
pagtatama ni Sopronyo. O sige na, akin na. Mabagal na kumilos ang Kuya Sopronyo niya, kaya lalong nainis si Sito. Mga 3 minuto bago naihanda ang kumpletong order ni Mang Budoy. Maririnig pa sana niyang hihingi ng pasensya si Sopronyo, pero pagkaabot ng tray sa kanya, gahul-gahul siyang nagtungo sa table ni Mang Budoy. Oh, bakit naman ang tagal? Pasensya na po, Tatay Budoy. Na-traffic eh. Napakunot noong nangingiti-ngiti si Mang Budoy sa banat na biro ng anak-anakan. Heto na po. Tapos inabot ni Sito ang tray na may lamang mga order nito. Ay patay. Ikaw pa rin ang nagdala sa akin ng mga yan? Nasaan ang nanay mo? Hindi po talaga niya kayang sabay-sabay, Tay eh. Sa susunod sa kanya mo ibigay yan. Binabayaran mo ang nanay mo. Hindi ikaw ang magbabayad sa sarili mong pagod. Ha? Naintindihan mo, Sito? Opo, Tatay Budoy. Yan! Tama yan! Makinig ka dapat sa akin. Sa pangalawang pagkakataon, napangiwi muli si Sito sa pagmanipula sa kanya ng amahin. Nakailang subo na si Mang Budoy ng ulam. Naparami na ito ng kanin. Mukhang nasarapan ito sa niluto ng nakatatandang kapatid ni Sito. Sarap ha? Tama ka nga. Masarap magluto ang kuya mo. Wika nito habang may laman ng bibig. Sabay sip-sip sa soft drinks. The best ha? Umusal naman ng kung ano si Sito sa nakakairitang kilos ni Mang Budoy. Dapat pala, sinamaan ko ng lason eh. Para the best talaga. Ha? Anong sabi mo? Wala po, Tatay Budoy. Sige, lumantak ka lang po ng lumantak dyan. Enjoy po. May himig niyang panunuya sa matanda. O sige, bukas uli ha. Pupunta ulit ako dito. Ibang putahe naman ang o-ordering ko. Sana bukas magbayad ka na. Libre ulit ha? Napamulagat ng hindi sinasadya si Sito sa gulat ng demanding na si Mang Budoy. Ha? Opo. Abusado. O sige, alis na ako. Sige po, mag-iingat ka po sa pag-uwi nyo, Tatay Budoy. Ikaw din. Minsan naman dumalaw-dalo ka sa kondo ko ha. Masyado ka kasing busy sa mga inahawakan mong business eh. Wala ka na tuloy time sa akin. Kondo daw niya. Ako bumili nun sa'yo eh. Ano yan? Opo, Tatay Budoy. Sige po, dadalaw ako kapag free ko po. Magilo niyang sagot kahit napipilitan lang. Sana hindi na bumalik yun dito. Masyado nang namimihasa eh. Hinatid pa ni Sito ang amahin sa labas ng karinderya. Kawayan sila sa isa't isa. Gayong may lihim na inis siya dito dahil sa pagiging abusado. Natapos na lamang ang araw at nabalutan na ng dilim ang buong paligid. Nag-aayos-ayos na si Sopronyo ng mga nakakalat na upuan sa may karinderya. Isasarado na rin nila ang kainan. Dahil pagod na sila. Tinulungan na rin ni Sopronyo ang inang matapos ang hugasin. Bago magkapanabay na umupo sa upuan nakaharap si Sito. Binabalasa ang mga salaping papel na kinita nila sa karinderya sa buong araw. Eto ang sahod nyo ngayong araw Salamat ha. Napansin naman ni Sopronyo na hindi pantay ang inabot ni Sito kay Alimpika na sweldo nito. Bakit yan lang ang inabot mo kay Mama? May kaltas siya sa kinita niya. Matubal ngayong araw eh. Walang masyadong nag-order. Hindi rin dumating yung mga inaasahan kong customer ko kanina dahil sa kaunti lang yung availability ng pinggan. Marami kasi binasag si Mami. Kaya malaki rin ang kaltas niya. Paliwanag ni Sito. Sasagot pa sanang muli si Sopronyo sa kanya, kaso binalingan agad ito ni Alimpika. Saka umiling. Ibig ipahiwatig na huwag na itong sumagot para hindi lang mapahaba ang usapan. Kayo na muna ang bahala sa karinderya ha. Diyan na kayo matulog.
Yung tauhan ko na lang sa talyer yung bibili ng mga kakailanganing Ricardo para sa lulutuin mo bukas, kuya. Bilin niya sa dalawa. Bago tuluyang lumayo at nag-aalalang nagpahabol pa siya sa kanyang kuya na si Sopronio. Bantayan mo mabuti si mama ha. Habang naglalakad sa madilim na daan patungo sa kanyang sariling bahay, itinext ni Sito yung tauhan niya sa talyer para ito na lang ang bumili ng lulutuing ulam ng kuya Sopronio niya dun sa karinderya. Sumang-ayon naman ang nakausap niyang tauhan sa talyer. Dadagdagan niya yun ng bonus pagsapit ng swelduhan. Napabuntong hininga naman si Sito. Hindi may pagkakailang napagod din siya sa maghapong araw na paghawak sa negosyo niyang kainan. Nakakapagod. Di ko man lang napunta ng iba kong business para mag-update kung anong sales nila. Ay, nako. Sa mga susunod ko na lang yung pupuntahan. Pagkakatiwalaan naman yung mga tauhan ko dun eh. Mahalaga sa ngayon, yung karinderya. Etong si kuya at mama ang kailangan kong matutukan. Maraming kapalpakan eh. Pumalatak ang binata sa frustration. Pagkarating sa kanyang bahay, inihiga agad ni Sito ang pagod na katawan sa malambot na kobre kama. Napadako naman ang tingin niya sa may picture frame sa ibabaw ng tukador, kung saan nandoon ang larawan ng ina niyang nakangiti at isang picture frame na nakakandong siya sa mga binti ni Alimpika nung siya'y bulinggit pa lamang. Kasama nito doon si Kuya Sopronio niya na makulit na naglalaro ng basketball. Ma, sorry kung di ko po kayo mapapatawad ni Kuya Sopronio. Siguro hindi pa sa ngayon. Asal niya sa hangin. Tapos ay napapikit na para magpaantok. Ilang minuto pa lamang siyang naiidlip ay biglang humampas ang malakas na hangin na nakapasok sa bintana. Biglang pumasok ang hangin na yon. Sumayaw ang mga kortina. Tumindi ang lamig na umuuko pa sa kanyang kwarto. Napabalikwas ng bangon si Sito. Tangkang isasara na ng binata ang bintana nang biglang malakas na bumayo ang hangin. Napasigaw si Sito. Kasunod ang pagbagsak niya. Nahipan din ng malakas na hangin ang bagay na nasa ibabaw ng tukador. Hindi niya inaasahan na malalaglag ang litrato na nasa kwadradong larawan ang nakangiting ina nito na si Alimpika. Nagkalat sa sahig ang mga bubog ng babasaging kwadradong larawan na iyon. Naalala niya rin ang pagkabasag ng mga pinggan sa tuwing nasa lababo ang kanyang ina. At ang trabaho nito ay dishwasher sa negosyo niyang karinderya. Bigla namang kinutubhan ng binata. Anong ibig sabihin nito? Ayon sa pamahiin, kapag may nabasag na babasaging larawan ng nakaimprenta ang kung sino mang tao sa likod noon, tsak may mangyayaring masama. Iwiniglit ni Sito ang isiping yun. Wala naman siguro mangyayaring masama. Hanggang sa bumalik na lamang ito sa pinaghihigaan. Saka itinloy ang naunsyaming pagtulog. Kinabukasan, maagang nakipagkita si Sito sa inutusan niyang tauhan sa talyer upang bumili ng mga sangkap at rikado sa mga lulutuin ng kanyang kuya sa naturang karinderya. Nadatnan naman niyang bukas na ang kainan. Madaling araw pa lamang at naabutang nagwawalis na sa harap si Sopronio. Inabot niya sa kapatid ang sangkap na dinuguan. Oh, ito na kuya. Lutuin mo na yan ha. May iba pang bibili ng inutusan kong tauhan sa talyer na iba pang mga sangkap para sa iba pang putahing lulutuin mong ulam. Mamaya, samahan mo ako kuya para tulungan akong kuhain yung iba. Bilin niya sa nakakatandang kapatid. Napatango naman si Sopronio nang mahakot na nito gamit ang dustpan sa mga hahakutin sa basurahan. Maigi naman at maaga kayong nagising na dalawa. Marami ang lulutuin ngayon eh. Kailangan boss eh, lalo pa ngayon. Marami ang maagang papasok sa kanya-kanyang trabaho. Marami ang bibiling babaunin nilang lutong ulam. O ayun, alam mo pala eh. E di simulan mo na kagad maya-maya yung pagluluto.
Kailangan nating humataw para makabawi sa pagkatumal kahapon. At ikaw naman, Ma, pahinga ka lang muna dyan. Wala ka pang gagawin. Pero maganda ka sa mga ipapagawa ko sa iyo ha, kapag marami ka ng hugas sa mga plato. May darating na magdi-deliver dito mamaya na truck. Marami mga babasaging plato ang in-order ko. Tumango-tango naman si Alimpika. Ilang saglit pa, may isang malaking bulto ng lalaki ang paparating sa kanilang kainan. Tatay Budoy? Namukha ang kagad niya ang kanyang amahing panot kahit malayo. Hello, anak! Bakit ang aga mo, Tay? Ay, ang aga ko pala. Opo eh. Gusto lang kitang makita ng maaga, anak. Makita ng maaga o makatikim ng maaga yung luto sa karinderya namin? Oo na, makatikim rin ang luto sa karinderya. Gusto ko yung ginataang bangus Tsaka Bicol Express naman. Ay tatay, eto nga pala si Kuya Sopronio. Nakakatanda akong kapatid. At ang mama ko nga pala, si Mama Pika. Kuya, Mama, si Tatay Budoy po. Yung taong kumupkup po sa akin. Pagpapakilala ni Sito sa kanyang nanay at tatay kay Tatay Budoy. Pagpapakilala ni Sito sa kanyang nanay at kapatid kay Tatay Budoy. Nakipagkamay si Sopronio kay Mang Budoy. Nice to meet you po, sir. Walang hanggang pagpapasalamat po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo sa pagpunan ng mga kakulangan namin ni Mama kay Sito. Sa pagtanggap po sa kanya ng buong buo at pagmamahal na parang isang tunay po na anak. Wala nga naman yon. Lumipat naman ng tingin si Mang Budoy kay Alimpika na tahimik na nakamata sa lalaki. Malagkit ang pagkakatitig na matanda sa ginang. Nakangisi ito at animoy pinagnanasaan pa ang ina ni Sito at Sopronio. Napakaganda pala ng mama mo, Sito, anak. Bulong ni Mang Budoy kay Sito. Mahinang napatawa naman ang binata. Oh, tara na po sa loob ng karinderya. Marami pa tayong kailangang gawin Yakag ni Sito sa tatlo. Tatay Budoy, upo ka lang po dyan ha. May asikasuhin lang po kami sa loob. Ay sige, maghihintay ako. In-approach naman ni Sito ang mag-ina. Magluto ka na kuya. Ikaw ma, ayusin mo yung ibang mga pinggan na nakahilera dyan ha. Parating na yung in-order ko mga pinggan. Marami yon. Huwag ka na magbabasag ha. Ayan na pala. Ilang saglit pa, bumusina na ng malakas ang malaking truck sa labas ng kainan. Lumabas naman si Sito upang kumpirmahin na yun nga ang truck na puro boxes of plates ng mga in-order niya. O ayan na. Patulungan mo na ako kuya. Buhatin natin yung mga kahon. Ingat lang ha, mga babasagin kasi yon. Mahinahong suyo ni Sito sa Kuya Sopronio niya. Lumabas kagad ang nakatatanda niyang kapatid. Saka inumpisahan ng buhati ng mga angkat-angkat na kahon. O sige, tutulong na rin ako. Voluntaryong saad ni Mang Budoy. Ay, salamat po Tatay Budoy. Malaking tulong po ito sa amin. Walang anuman. May kapalit to ha. Bumaba ang kurba ng labi ni Sito. Lagi naman Mga ilang sandali pa, naipasok na ang 10 kahon na puro laman ay babasaging mga plato. Ang 2 kahon ipinatong sa ibabaw ng lamesa ni Mang Budoy. O yan ma, ayusin mo na yan ha. Alis lang kami ni kuya. Bakit? Saan tayo pupunta boss? Yung ibang mga ricado at sangkap na lulutuin mo kuya, nasa tauhan ko sa talyer. Diyan lang naman yon. Patulungan na lang akong bitbitin. O sige, walang problema boss. Tatay Budoy, ikaw na munang bahala kay mama ha. Patulungan naman ako kung hindi masyadong mabigat na ilabas lahat ng pinggan sa mga kahon. Tapos, ihilera na lang sa lalagyan ng pinggan. Diyan sa may orokan. Sige, walang problema sa akin to. Gagawin ko to. Bigyan kita Tatay Budoy ng lutong ulam mamaya pagkaluto ni kuya. Kahit libre pa. Aba, yan ang gusto ko. Mabilis na lumabas naman ang magkapatid. Saka naiwan sa loob ng karinderyang yon sina Mang Budoy at Alimpika.
Paika-ikang inurong ng ginang ang kahon upang hindi malaglag. Doon naman nakakuha ng pagkakataon pagsamantalahan ng lalaki si Alimpika. Oh, huwag ka na makikilos dyan. Ako na. Tutulungan na kita. Hinawakan ni Mambudoy sa maugat na kamay ang may edad na babae. Napalingon ito at pilit na nagpupumigla sa pagkakahawak nito sa manyakis na matanda. Gusto ko lang makatikim ng ibang putahe. Dinilaan ni Mambudoy ang leeg ni Alimpika. Umingit naman ang ginang sa masensual na pakikitungo ng amahin ni Sito sa ina ng binata. Hindi ka naman nakakapagsalita di ba? Kaya titikim na ako, ha? Pilit na kumakawala si Alimpika sa pagkakayakap ni Mambudoy dito. Nakakulong ito sa mabukol nitong braso. Panay ungol naman ni Alimpika. Huwag ka nang pumalag. Ano ba? Bumuelo muna si Alimpika bago malakas na siniko si Mambudoy sa sikmura. Tinuhod din ito sa may-ari. Napahiyaw sa sobrang sakit ng kasalanan nito. Dahil sa pagkataranta na makatakas sa hinayupak na si Mambudoy, nadula si Alimpika at nahagip nito ang balat ng kahon na nagkakalaman ng 20 babasaging pinggan. Sa pagbagsak ni Alimpika sa sahig, kasabay noon ang sunod-sunod na paglaglag ng plato sa katawan at mukha ng kaawa-awang ginang. Nabubugan ang buong katawan ni Alimpika. Mas maraming natamo ang mukha nito at bumaon sa dalawang mata, ilong at bibig nito. Halos hindi na makilala ang pagmumukha ng ginang. Nag-iingalo pa si Alimpika, pero di kalaunan hindi na ito gumagalaw pa. Hindi ako may gawa niyan. Nasa bunot na lamang ni Mambudoy ang sariling buhok. Bago may naisip na ideya, tumakbo agad ito palabas at sinalubong ang magkapatid na parating sa karinderya. Sito, anak! Supronyo! Yung nanay pika nyo! Dali! Nagkatinginan naman ang magkapatid. Kagad na tumakbo ang dalawa at hinanap ang kanilang ina. Napaluhod na lamang si Sopronyo sa kalunos-lunos na nangyari sa kanilang ina. Ma, anong nangyari sa iyo? Diyos ko, bakit nagkaganito si Mama? Puro bubog ang muka. Naliliko sa sariling dugo. Diyos ko! Napasapon na lamang din ng bibig si Sito sa madugong inabot ni Alimpika. Ano pong nangyari kay Mama, Tatay Budoy? Ano pong nangyari sa kanya? Humahagulgol na tanong ni Sito sa amahin. Aksidente! Aksidente ang nangyari! Paano pong aksidente, Tatay Budoy? Bigla na lang siyang nahulugan ng mga pinggan nang matabig niya yung telang yun na nasa ilalim ng kahon. Itinuro ng lalaki ang itim na tela na nakasabit sa sabitan ng lababo. Ano? Natabig? Oo! Kaya hindi ko na magawang mailigtas ang nanay mo. Nabagsakan siya ng mga pinggan nang hindi sinasadya. Hindi na pag-alingaw-ngaw ng pagkabasag ng pinggan ang maririnig, kundi ang palaho ng iyak ng magkapatid. Hindi! Ma! Hindi! Bakit nangyari to kay Mama? Bakit? Nagulat din ako sa mga nangyari. Hindi nila magawa-gawang mayakap si Alimpika dahil sa puro bubog ang buo nitong katawan ng mga basag na pinggan. Hindi maatim na magkapatid na tingnan ng maigi ang kanilang ina habang inilalagay ng mga hospital rescuer ang bangkay nito sa body bag. Hindi na nila ipinaglamay pa ang kanilang ina. Sa halip, diretso cremate na ito. Inabon nila ito at inilagay sa urn. Itinago naman ni Sopronyo ang green bone ng ina habang ang urn ay nasa mga bisig ni Sito. Di kalaunan, inilagak din nila ito sa pinakamalapit na sementeryo kung nasaan ang kanilang karinderya. Pagkaraan ng 1 linggo, nagpaalam naman si Sopronyo kay Sito na magre-resign na. Nagulat naman ang binata sa madali ang pag-alis ng kuya sa karinderyang kanyang binuo. Sito, aalis na ako sa karinderyang ito. Bakit naman kuya? Dahil wala na si Mama.
wala na rin kwentang pananatili ko rito. Pero kuya, alaala na lang ito ni Mama na iniwan niya sa atin. Tapos aalis ka pa. Iiwan mo ulit ako. Yun nga eh. Kaya nga ako alis dito para hindi ko na maalala si Mama. Para makalimutan ko na siya. Sa tuwing nandito kasi ako sa karinderyang ito, mas lalo lang akong nalulugmok sa kalungkutan eh. Naalala ko lang din kung paano mo siya tratuhin na parang hindi mo siya tunay na ina. May galit ang tono na saad ng kuya niya sa kanya. Pero kuya, mag-hire ka na lang ng ibang tauhan mo sa karinderya. Tagapagluto, mag-waiter at tagapaghugas ng plato. Palitan mo na rin yung pangalan ng karinderya. Mas maganda kung nakapangalan na lang sa'yo. Pero kuya, simula ngayon, hindi na kita guguluhin pa. Hindi mo na ako makikita pa. Hindi na napigilan ni Sito ang kuya soprano niya na lisanin ng karinderyang yon. Iyak naman ang iyak ang binata na sa pangalawang beses iniwan na naman siya ng kanyang pamilya. Literal na iniwan at wala na ang kanyang ina. Habang ang kuya sopronyo niya umalis dahil hindi na kinaya ang lungkot na pagkawala ni Alimpika. Habang lumalaon na mga araw, palugi ng palugi ang karinderya ni Sito. Mas lalong tumutumal. Wala nang dumadayo upang kumain sa kanilang kainan. Balak sana niyang isara ito, ngunit hindi niya magawa dahil yun na lamang ang alaala niya sa pinakamamahal na ina. Ngunit tuwing gabi, may naririnig ang binata na mayroong nagbabasag ng pinggan. Kapag nagtutungo naman siya sa lababo, nadadatnan niyang puro bubog ng plato ang mga naroon. Hinala niya nagpaparamdam ang kanyang inang si Alimpika. Pero nang makita niyang may malaking dagang nakapuslit sa lababo, nawala ang kakarampot niyang pag-asa na masisilayan niyang muli ang ina. Siguro nga ma, kaya ayaw mong magpakita kasi galit ka sa akin. Ma, magpakita ka na oh. Miss na po kita eh. Sorry na sa mga nagawa ko noon. Nagsisisi na po ako. Aalis na sana siya sa lababong yon nang magtunugan ng mga stainless na gamit sa pangluto. Ma, ikaw ba yan? Kapag dakay nakarinig siya ng sunod-sunod na pagkabasag ng pinggan mula sa pinaglalagyan ng kahon na nasa storage room. Binuksan ni Sito ang silid na yon at nagulantang nga siya ng puro basag na pinggan ang nasa sahig. Ma, kung nandito ka, magpakita ka naman sa akin oh. Paghahamon niya, bigla naman siyang nagulat nang makarinig ng pagkabasag sa kabila. Bumalik ulit siya sa may lababo. Panay-laglagan na ng mga plato kung saan-saan. Batid niyang tahimik lang ang ina noong nabubuhay pa. Hindi nakakapagsalita. Walang kibo. Pero nang mamatay ito, grabe naman ang pagpaparamdam na pinaranas nito sa kanya. Ang kababalaghan na hindi niya lubos maisip na magkakatotoo. Sinadla na ng takot ang dibdib ni Sito. Panay lamang pagkabasak ang maririnig niya sa buong karinderyang yon. Rinding-rindi na siya sa paranormal na ingay. Ma! Tama na, tigil na! Panawa mo na! Wag mo naman akong takutin ng ganito! Ma! Mangiyak-ngiyak si Sito nang madaplisan siya ng bubog sa talampakan. May nakabaunding maliit na basag na plato sa kanyang binti. Nagdugo yon. Namilipit siya sa kirot at unti-unting tinanggal sa balat niya ang basag na yon. Sige, ma! Aray! Kahit magbasag ka pa dito ng ilang beses, ng ilang pinggan, kahit mga babasaging baso, kahit ilang sugat pa ang ipalasap mo sa akin, tatanggapin ko. Magpakita ka lang po sa akin, ma. Gusto ko nang marinig ang boses mo. Magsalita ka naman, ma. Please naman, oh. Pagmamakaawa ng binata habang tuloy-tuloy na nalalaglag at otomatikong may sariling buhay ang mga plato sa lapag.
Huli pa kasi niyang narinig ang boses ng ina nung bata pa lamang siya. 2 dekada na mahigit ang nakakaraan. Kaya sabik din siyang marinig muli ang malambing at mahinghing boses ni Aling Pika. Ma, Rico, please, mapatawarin niyo na ako. Magpakita po kayo sa akin. Ma! May tumalsik muling basag na plato sa kanyang binti. Bumaon yun sa kanyang sakong. Mas lalong nagumiyaw si Sito sa sobrang sakit. Nahinto lang ang kanyang pagdaraing nang marinig niya ang mahinang boses na katagang anak. Dumilat ang binata. Bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan ang isang bulto ng babaeng nababalutan ng bubog ang buong katawan. Hindi na rin ito makilala dahil sa may nakabaong mga basag na pinggan sa mukha nito. Napupuno ang mukha nito ng sariwang dugo. Karimari-marim. Ganun pa man, hindi nakaramdam si Sito ng kakarampot na takot. Nabura ang karuwagan niya nang makaharap ang inang si Aling Pika. Hindi na rin ito nagbabasag ng pinggan. Naririnig niya ang pagtangis nito habang umiiyak siya sa sakit, dulot ng nakabaong bubog sa kanyang binti. Tila ba awang-awa ang ginang habang pinapanood siyang nahihirapan. Ma, ikaw na ba yan? Utal-utal niyang tanong kay Aling Pika. Nang makita niyang tumango ang ginang, sinalubong niya ito ng yakap. Hindi na siya nag-isip kung may mababaon ding mga basag na bubog na tinamo ng kanyang ina sa iba't ibang katawan. Ang mahalaga, maramdaman lang niya ang yakap ng isang ina. Ma! Ngunit tumagos lamang si Sito sa inang isa na lamang kaluluwa. Maigi niyang sinipat si Aling Pika. Doon lang niya napagtanto na kahit kailan, hindi na niya ulit mahagkan at mayayakap ang ina. Napaluhod ang binata sa sahig. Tuloy-tuloy ang pagtakas ng kanyang mga luha. Hindi pa niya ito niyayakap simula nang magkita sila nang hinahanap siya ng mga ito. Puro galit sa puso ang nararamdaman niya na magkita silang muli. Lagi siyang ilag dito at may hinanakit sa pag-iwan nito sa kanya. Humagulgol na lamang si Sito habang sinisisi ang sarili at humihingi ng kapatawaran. Ma, patawarin niyo po ako, ha? Patawarin mo ko kung naging masamang anak ako sa'yo. Hindi ko man lang naisip yung nararamdaman mo, Ma. Ngayon, habang buhay kong pagsisisihan ang mga nagawa ko sa'yo. Ang pagtrato ko sa'yo nang hindi maganda noong nabubuhay ka pa. Sumingot-singot siya at pinapalis ang likido mula sa kanyang mga mata. Totoo ngang nasa huli ang pagsisisi, Ma. Patawarin niyo ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Sito ng malinaw ang boses ng ina. Matapos ang 2 dekada noong huli nitong marinig ang tinig ni Aling Pika. Napaangat siya ng ulo. Maaliwalas na ang itsura ng kaluluwa ng ginang. Wala na mga bubog sa katawan at sa mukha. Nakangiti lamang ito sa kanya habang inuudyok siyang tumayo. Inaangat ni Sito ang kanyang sarili. Hinarap si Aling Pika. Patawarin mo ang mama kung iniwan ka namin ng kuya mo sa bahay ampunan. Kahit kailan, anak, hindi ka naalis sa isip ko noong mga panahon iniwan ka namin. Pasensya mo na ang mama kung palagi siyang nakakabasag ng pinggan, ha? Kahit anong bubog na natatanggap ko, matitiis ko yun. Ngayon ko lang makita, anak, ang bubog na meron ka sa puso mo. Umalingaw-ngaw ang panagoy na yon ni Aling Pika.
Mahal na mahal kita, anak. 4 na salita lamang yun na tumama sa puso ni Sito. Napayuko ang binata at pinali sa mga luha. Mahal na mahal din po kita. Ma. Sa muli niyang pag-angat ng ulo, nawala na lamang si Alimpika na parang bula. Ma, nasan ka na? Magpakita ka uli sa akin, ma. Ma, patawarin niyo ako, ha? Sorry, ma. Maririnig na lamang sa karinderyang yon ang tangis ng pagsisisi ng isang anak habang nakalupasay siya sa mga nakapaligid na basag na pinggan sa sahig. Hindi na niya mababawi pa ang buhay ng ina at lahat ng masasakit na salitang binitiwan niya dito. Ang mababawi niya lamang sa ngayon upang makabawi siya sa ginang ang hustisyang nararapat sa kanyang ina. Si Sito na mismo ang nagsuplong kay Mang Budoy sa mga pulis nang siyasatin niyang mabuti ang CCTV. Matapang niyang hinarap ang kanyang amahin habang may mga kasamang alagad ng batas. Ipinadampot niya ang matanda. Nakita sa CCTV na pinagtangkaan mong pagsamantalahan si Mama. Pagbabayaran mo lahat ng ito sa kulungan, Tatay Budoy. Nagpumiglas naman noon si Mang Budoy at galit na tangkang susugurin si Sito. Hindi mo magagawang gawin sa akin to, Sito! Malaki ang utang na loob mo sa akin! Ako ang kumubkob sa'yo! Ako ang nagbihis sa'yo! Binigyan kita ng matitirhan! Pero ano? Itong igaganting mo sa akin? Ano ba? Itiwan niyo ako! Ano ba? Iniyuko na ng pulis ang ulo ni Mang Budoy pagpasok nito sa patrol car. Nang gagalaiti namang nagbanta pa ang matanda kay Sito bago tuluyang dalhin ang mapanumbat nitong amahin sa presinto. Babalikan kita! Babalikan kita, Sito! Sisigilin kita! Papatayin kita! Nagwangwang na ang patrol car. Napangiti naman si Sito na sa wakas nakabawi na siya sa pagkukulang niya sa ina. Sinadya naman puntahan ng binata ang kuya niyang si Sopronio sa bahay na tinitirhan nito. Walang pag-aalinlangan na pinapasok siya ng nakakatandang kapatid sa loob. Pero nag-request siya na maglalakad-lakad hanggang sa karinderya. Habang magkasamang naglalakad, doon na niya kinibo ang kuya Sopronio niya at tumingi ng kapatawaran sa lahat. Kuya, tawarin niyo ako kung naging malupit ako sa inyo, ha. Gusto ko, kuya, bumalik ka na ulit sa karinderya, oh. Hindi bilang tauhan ko, kundi bilang business partner. Kung gusto mo, kuya, tulungan mo rin ako sa ibang mga negosyo ko. Para na lang kay Mama. Gulat na napabaling si Sopronio sa kanya. Talaga, boss? Napailing si Sito. Bunso o Sito na lang, kuya. Pagtatama niya. Bunso. Oo naman, kuya. Pagtulungan natin tong dalawa. Para kay Mama at para na rin kay Papa. Naalala na naman niya ang tinig ng kanyang ina nung nagpakita ito sa kanyang panaginip. Tiningnan niya ang sakong at talampakan. May marka siya ng bubog na nandun kahit napanaginipan niya lang si Alimpika nung araw na yon. Makalipas lang ng isang araw, humilom na agad ang mga sugat na natamo niya sa basag na pinggan. Hindi niya alam kung bakit pero gaya ng paggaling ng sugat niya ang paghilom din ng puso niya sa nakaraan. O tara na, kuya. Pasok na tayo sa loob ng karinderya. Tutulungan mo ako sa pagluluto at paghugas ng pinggan? Ako na lang po sa paghugas ng pinggan. Baka mapasma ka pa eh. Hindi, ako na. Hindi, sige na, kuya. Salitan na lang tayo. Napangiti naman ng kuya Sopronio nang may maalala noong bulilit pa lamang sila. Naalala mo yung luto ni Mama, yung adobo niya. Oo naman, kuya, no? The best yun eh. Hayun ang gamay ko na luto ni Mama nun. Kaya nga bestseller yun sa atin, di ba? Iba talaga ang luto ng isang ina. Oo, tama ka. Mula sa puso, kaya masarap.
dugtong ng Kuya Sopronyo niya. Pero naalala mo ba yung mga bata pa tayo? Ako lagi nakakabasag ng pinggan kapag naguhugas ako eh. Kaya napapalo ko ni Mama ng pamatpat. Hindi ka nag-iisa. Ako rin naman napapalo rin eh. Pero dahil lang yun sa pagmamahal ng isang ina. Kaya niya ginagawa sa atin yon para disiplinahin tayo. Ibang klase talaga magmahal ang isang ina, no? Pinakadakilang magulang sa lahat. Ma, salamat po. Magkikita-kita din tayo dyan nila Papa pagdating ng panahon. Parehong tumingala ng nakangiti ang magkuya sa kalangitan bago pumasok sa Aling Pikachu Eatery upang simulan ang panibagong araw na magkasama silang magkapatid. Wakas!